Mula kay Philippines Trending News, kakapasok lang nagdeklara na, India, US at UK, gibo PBBM deployed submarines aircraft US Navy sa China mga tol. Ito tumitindi ang tension ngayon mga kapatid no sa pagitan ng India at saka ng China, no? Tapos yung UK ngayon, talagang nagrereklamo rin dahil pinapasok sila ng mga Chinese hacker. Diba, pinatawan pa nga sila ng sanctions mga kapatid, no? So ito, panoorin natin to mula sa Philippines Trending News. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanya. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction, videos, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Muling pinagtibay ni United States Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas kasunod ng panibago na namang agresyon ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito yung hinahanap ni Harry Roque, Asan daw ang Amerika ngayon? Asan daw yung ironclad? Di ba? Hintay-hintay ka lang, Roque. Wala pa naman, di pa naman ini-invoke ng China yung Mutual Defense Treaty. Ang gawin mo, sabihan mo yung mga boss mo. Yung China, sabihan mo sila, tirahin niyo yung Pilipinas ng armed attack na mismo. Sabihin mo sa kanila. Para makita mo na yung hinahanap mo. Binigyang diin ni Secretary Austin na kaisa ng kanilang bansa ang Pilipinas at sila ay kaisa naman ng mga Pilipino sa pagdepensa sa sovereign rights at jurisdiction nito sa pakikipag-usap nga ng United States official sa pamamagitan ng telepono kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. ay tinalakay ng dalawang opisyal ang kahalagahan ng pagpreserba sa karapatan ng lahat ng mga bansa na maglayag, magpalipad o kaya naman ay mag-operate ng ligtas at responsable saan man na pinahihintulutan sa ilalim ng international law. Maliban pa rito ay nagkasundo rin ang dalawang opisyal na palakasin pa ang bilateral at multilateral cooperation kasama na ang like-minded partners sa parte ng West Philippine Sea at nangakong patatasin pa ang bilang ng bilateral initiatives para naman sa pagbabahagi ng interoperability at capability enhancement para naman sa Armed Forces of the Philippines. Binigyang din pa ni Secretary Austin ang 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa na magbibigay ng mutual defense sa parehong bansa sakaling magkaroon ng armadong pag-atake. Una na ngang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maaaring ma-invoke ang Mutual Defense Treaty kapag ang bansa ay naharap sa existential threat at yan ay posible umano na i-activate ang nasabing kasunduan. Sinasabi ni Harry Roque ayaw ng Amerika na pumasok pa sa pangatlo at hindi daw tutulungan ng Amerika ang Pilipinas kapag nagkagera mga tol, no? Kitang-kita na nga kung anong ginagawa ng Amerika doon sa ibang mga bansa sa Middle East, 'di ba? Doon pa rin sila nagpapahatid sila ng suporta doon Tapos sa harap ng China, uurong ang buntot ng US o di kahiya-hiya naman sila noon sa mata ni Xi Jinping. 'Di ba? Sa tingin mo ba papayag si Biden? Natitignan siya pababa ni Xi Jinping? Sa tingin mo papayag si Biden noon? Kung pataasan na lang ng ihi yung mga leader na yan mga tol, talagang pataasan talaga sila ng ihi mga tol. Pero wag na nating pangarapin pa yan mga kapatid dahil hindi maganda yan, no? Parang ang sarap lang talagang ipahiya ni Roque pag nagkataon na yun O yan, ang Amerika dumarating na. Mapapahiya siya ng tuluyan pero malamang di niya naiintindihan yung kahihiyan niya. Sasabihin niya, mga Pilipino, kakagera na. Yan ang sinasabi ko sa inyo Ganoon na naman ang daldal nun mga tol. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat. Isang senador naman maghahain ng resolusyon upang ipanawagan sa Department of Foreign Affairs ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matigil na ang agresibong aksyon ng China sa may West Philippine Sea. Nakatakdang maghain ng resolusyon sa susunod na linggo si Senate Majority Leader Joel Villanueva upang ipanawagan sa Department of Foreign Affairs na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matigil na ang mga agresibong aksyon ng China laban sa ating mga tropa sa West Philippine Sea. Ang resolusyon na planong ihain ni Villanueva ay updated version ng Senate Adopted Resolution number 79. Matatanda ang sa naturang resolusyon ay binibigyan ng Senadong gobyerno ng iba't ibang opsyon kung paano tutugon sa kilos ng China. Kasabay nito, nagpayag din ng pagkondena si Villanueva sa kamakailan lamang na pagbomba ng tubig ng China Coast Guard sa sasakyang pandagat na maghahatid ng supply sa ating tropang nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa senador, ang naturang aksyon na ito ng China ay hindi makatao, illegal at barbaric.
Sa huli, sinaluduhan ni Villanueva ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard para sa kanilang katapangan sa pagprotekta ng ating karapatan. Ikinagalit naman ni Senadora Risa Ontiveros ang walang humpay na pag-atake ng tubig ng China Coast Guard sa ating mga tropa. Sinusuportahan ni Ontiveros ang paghahain ng Department of Foreign Affairs ng protesta laban sa aksyon na ito ng China, ngunit dapat anyang pabilisin ang paghahain ng resolusyon sa United Nations General Assembly na nananawagan sa China na itigil ang tahasang karahasan nito sa karagatan ng Pilipinas. Bukod dito, nagpayag din si Senador Ronald Bato de la Rosa ng pagkondena sa mga agresibong aksyon ng China sa ating mga tropa sa West Philippine Sea. Sa katunayan anya ay hindi na raw niya alam ang gagawin dahil sa ganitong aksyon na ginagawa ng China laban sa atin. Ay, wala ko po siyang sasabihin ko dapat yan. Short po pa. Declaring war na tayo dyan against sa kanila eh. Pero hindi mo natin kaya. Hindi tayo pwede mag... Ito rin si Batay, no? Hindi naman hinihingi yung sasabihin mo lang, yung action ka. Tingnan mo yung ibang mga senator na kasama mo dyan, no? Gumagawa ng resolusyon, nananawagan sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi naman alangan opinion mo lang. Mauubos at mauubos talaga yan. Di ba? Mag-declare ng war against sa kanila. So, yun na. I don't know how to deal with that situation. Honestly. Honestly, ako'y pulo-pulo na. Kagaya ng ibang Pilipino. Pulo-pulo na. Anong dapat natin gawin dyan? Ako, hindi ko na alam anong gawin dapat. Mga sangkay may Ay, naka, Senator Bato. Bato ka pa naman. Bato ka nga. lumabas po na balita na isa pong napakalakas na bansa ngayon ang kakampi na ng Pilipinas laban sa China. So ito po yung balita mga sangkay. Ito po ay ang India. Okay? Na sinuportahan itong Pilipinas laban sa China. Ang Malakas din to mga tol, India. India po, para po sa inyong kaalaman, ay top 4. Okay? Sa pinakamalalakas na sandatahan sa buong mundo. Top 1, Amerika. Top 2, Russia. Top 3, China. Top 4, India. So, hindi po sila nagkakalayo ng China. Ngayon, tingnan po natin ang balitang ito. Kaya lang naman nila ni-rate yung China top 3. Siguro mas maraming asset, mas maraming mga ganun, no? Pero malaki ring bansa, hindi man kasing laki ng China, mga tol. Pero malakas din to, malaki rin. Malaki rin ang GDP nila, mga tol, eh. It's election season in India. Normally, diplomacy takes a backseat during this time. The focus is on domestic politics. But in the current climate, that's hard, especially if your rival is China, which is why Indian diplomacy is on in full swing. We saw the Prime Minister travel to Bhutan last week, and now the Foreign Minister is traveling. Okay, sinasabi po dito mga sangkay na ang India daw po ay nasa stage ng eleksyon. Okay? Sobrang busy. So dapat ang ginagawa nila ay nasa loob lamang ng kanilang bansa. Pero mga sangkay, pag usapang China, okay, iba po ang posisyon. Talagang kahit meron pong busy po ang India, may nag-i-stand pa rin mga sangkay. Ngayon, nagpaparamdam, hindi lang paramdam, kundi sinuportahan ang Pilipinas. Suportado ang Pilipinas ng India laban po sa China. Ngayon nga mga sangkay, ang India may sigalot po laban sa China. Kasi itong China, kinukuha rin po yung Indian Ocean. Naku! Pero yun nyo, bigla na lamang po nakakita ng India na may mga umaaligid ng barko ng China. Grabe, Kaya ang ginawa ng China, India, no? naglabas kaagad ng sandamakmak na mga puwersa pandagat. At ito po, mga sangkay, nangyari. Itong India, nanggigigil. Grabe pagkaganid, mga tol, no? Ganid. Tindi ng pagkaganid ng China, mga kapatid. Lahat gustong sakupin, lahat gustong angkinin. na rin po sa China. Minister S. Jaishankar, he's in the Philippines. He had some very important meetings there, first with the foreign minister, then with the president. Ferdinand Marcos Jr., aka Bong Bong Marcos. Now, the timing of this visit is also very important. China and the Philippines have been clashing non-stop. The root issue is the South China Sea. China claims almost all of it. The Philippines claims some of it. Ganda ng sinabi, no? Ang China kiniklaim lahat ng South China Sea kanila. Yung Pilipinas, kaunti lamang. Yung part lang po ng tinatawag na exclusive economic zone. Defined by UNCLOS, no? Yun lang lagi nating tatandaan. Yung West Philippine Sea, Philippine Exclusive Economic Zone, defined by UNCLOS. Hindi yun defined by us, no? Hindi yun defined na tayo-tayo lang ang nag-define nun. Hindi, by UNCLOS yun. Nakapirma din ng China doon. No? Nakapirma tayo doon, nakapirma China.
Yung 9 dash line nila na ginawa nilang 10 dash line, defined by who? Diba? Sila lang din ang nag-imbento nun eh. 1948 lang nila inangkin yun mga tol. So both militaries have come close to blows. One such incident happened over the weekend. 2 Chinese Coast Guard ships targeted a Philippine boat. They fired water cannons at it. Take a look. Ito pinakita yung ginawa ng China. Yan po yung ginawa ng China sa barko natin. Kaliit lang din kasi. Ewan ko ba? Ba't ganyan lang? Di ba kahiya-hiya yung ginagawa nila? May papakita sa buong mundo. Oh. China inaangkin, kiniklaim. Inaangkin nila yung kabuuan ng South China Sea. Diba? Kung magsasalita yung buong mundo, alam naman nila may UNCLOS, may international law at hindi kinikilala yung baseless claim ng China na 10 dash line. It's just one incident. We've seen multiple close calls in the last few months, and that's the background for Jaishankar's visit. India too knows about China's land grabs, so New Delhi can sympathize with Manila. Minister Jaishankar did not address China directly, but his message was pretty clear. UNCLOS 1982 is particularly important in that regard as the constitution of the seas. All parties must adhere to it in its entirety, both in letter and in spirit. I take this opportunity to firmly reiterate India's support to the Philippines. Ayun na nga. Firmly, sinabi pa po. Talagang malalim itong sinabi ng opisyal ng India na talagang sinusuportahan nila yung Pilipinas. Dahil tayo mga sangkay, sumusunod lamang po tayo sa patakaran international eh. While itong China, ito po yung problema sa kanila, hindi po talaga sila sumusunod. Sabi nga ganun, di ba? Bukod tanging China lamang daw ang hindi nagko-comply dito sa mga batas na to. Kasi nga, bastos sila eh. Di ba? Bastos eh, no? Yung international law, UNCLOS, wala, hindi nila pinapansin yun mga tol. No? Mahilig sila magsabi na sumusunod sila sa batas, nakaayon sa batas yung ginagawa nila. Di ba? Pero, ang kakapal ng mukha nila para sabihin yun na mismong mga international community, iba't ibang mga bansa, di ba? Sinasabihan silang, oy, sumunod naman kayo sa batas. Hindi na inyo yan. Huwag nyo nang puntahan yan. Basta naisip nila, sa tingin ko amin yan, papasukin nila. Kaya yung India, mga sangkay, yung India, sa border nila, meron din po yan silang clash. Meron po silang pinag-aagawan na border. Kaya nga lang, ang India kasi malakas na bansa. Pagdating sa puwersang militar, malakas po sila. Kaya hindi po sila nababasta-basta nitong China. Ngunit hindi pa nakontento ang China doon sa kanilang border. Sa karagatan naman ng Indian Ocean. Muntik nilang, actually, pinasok po nila. Kaya nga lang nabantayan kaagad ng India, pinapunta doon yung kanilang mga warship. Malalaki yun, malalakas. For upholding its national sovereignty. Some quick context here. UNCLOS is a United Nations convention. Ito, UNCLOS yung pinag-uusapan. It's like a rule book for the seas. In 2013, Manila sued China under these rules. In 2019, a tribunal sided with Manila. It Nanalo na po tayo. rejected China's claims over the disputed waters. Back then, India did not say very much. India just noted this UNCLOS verdict. But now, India is openly supporting it. Openly supporting it. Ibig sabihin, talagang nakikita ng lahat, buong mundo, na ang India ay nasa side ng Pilipinas. Kaya nga po, ang iniisip ko dito kung magkakaroon ng digmaan, just in case lang na mangyayari ito, wag naman po sana, I'm praying na hindi. No, itong bansa ng India, dikit lang po ng China. Kung magkakaroon ng digmaan ng China at Taiwan, ang China po ay napapalibutan ng napakaraming kaaway nila. Tama, no? At yan ang yan ang hindi iniisip ng mga pro-China. Nakatutok lang sila mga tol sa mata sa US. Doon lang sila nakatutok. Ang hindi nila alam, yung sinusuportahan nilang bansa, napakarami ng kaaway. Inaway ang UK, di ba? Inaaway ang Japan, Taiwan, South Korea, di ba? Inaaway yung Australia, United States, India, Pilipinas,
Vietnam. Napakaraming kaaway nitong bansang 'to, mga tol. Kasi ganid nga eh. Wala namang kaibigan ng ganid, mga tol. Ikaw kung sakim ka, sa tingin mo may magiging kaibigan ka, sakim ka? Wala eh. 'Di ba? Alam nyo, kahit hindi nga talaga tumulong ang US, mga tol, dito pa lang sa dami ng mga bansang 'to, wala eh, lulubog talaga ang China, mga tol. Well, ikaw mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa videong napanood natin? Pwede ka magbigay ng komento, pwede ka magbigay ng iyong opinion at saloobin sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.